sisimulan ng iproseso ngayong 2025 ang pagsasapribado ng EDSA busway ayon sa DOTR. Samantala, isang massive rehabilitation naman ang nakatakdang gawin sa EDSA ngayong taon, sabi ng DPWH. Si Creseling Catarong magbabalita. Binabalak ngayon ng pamahalaan ang pagsasapribado ng EDSA busway. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, inihahanda na nila ang terms of reference para sa pagsasapribado dito. Magsisimula na anya ngayong taon ang proseso para sa privatization ng EDSA busway. Meron po tayong consultant na gumagawa ng terms of reference, no? And hopefully po by siguro end of first quarter, no? Or start of second quarter ay matatapos na itong terms of reference. Ipapabid din po natin to. Sa ilalim ng privatization, ang pribadong sektor ang magpo-provide ng mga sasakyan at sila rin ang mag-ooperate. Kasi maganda sana kung isang klaseng bus lang yung nag-ooperate dito, no? Para uniform, no? And then i-require natin dito magkaroon ng electronic mga schedules niyan. Samantala, sisimula na rin ngayong 2025 ang massive rehabilitation sa EDSA na maituturing na isa sa pinakaabalang kalye sa Kalakhang, Maynila. Sinabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan na ang proyektong rehabilitasyon ay naglalayon daw na tugunan ang matagal ng isyu ng matinding traffic sa EDSA na nagdudulot ng labis na perwisyo sa mga bumabaybay dito. Umaasa rin si Bunuan na ngayong taon din makukumpleto ang rehabilitasyon sa EDSA. We will rehabilitate the entire EDSA starting 2025. Kasi sa ngayon, dumaan ka sa EDSA, kung minsan nahihirapan ka mag-text sa kakakalbog ng sasakyan. So I think it's about time that we need to rehabilitate EDSA once and for all. Matatandaang sa datos ng 2023 TomTom Traffic Index, numero 1 sa listahan ng worst traffic in the world ang Metro Manila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseling Catarong, SMNI News.